Evan, ano na ang update doon sa pagsususpindi ng excise tax sa langis? Victor, ayon sa Undersecretary ng Department of Finance, naghihintay pa sila ng direktiba mula sa Office of the President kung kailan kakaltasan o pansamantalang sususpindihin itong excise tax sa mga produktong petrolyo. Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagpupulong ng multi-panel ng Kamara o Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Isa sa hininga ng update ay ang Department of Finance o DOF. Ngunit ayon sa kagawaran, sa ngayon ang update na kanilang maibibigay ay ang paghihintay nila ng go signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabawas o pansamantalang pagsususpindi ng excise tax sa langis. For the update, we're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards to the lifting of the excise tax exemption. What does that mean? When is the effectivity? Isn't that today? If i-release po ng Office of the President, the effectivity will be 1 to 2 days. Yung effectivity nung lift, yung exemption ng excise tax. Right now po wala pa pong directive sa amin. Hinihintay pa po namin. Ayon sa Department of Finance, oras na i-anunsyo ng Pangulo ang suspensyon. Maglalabas rin agad sila ng kinakailangang memorandum sa pamamagitan ng Bureau of Customs. Paglilinaw ng DOF, ang tanging sakop lang nito ay ang mga i-import o papasok pa lamang ng mga produktong petrolyo sa bansa dahil hindi na kayang bawiin ang excise tax sa oil products na kasalukuyan ang nasa merkado. Hindi naman namin pinapabawi eh. Ang sinabi namin dyan is, you just give them credit for the amount that they have advanced. And that once the suspension is lifted, we can start applying that. Hindi ba kaya yun? You have an inventory coming from the BOC of the amount that they have paid. Diyan pa natin makikita yung mga gas companies na hindi nagbabayad ng excise tax, yung mga nagsusmuggle. Makikita natin yun. Ayon sa DOF, ikokonsidera nila ang suwestyon ng kongresista. Ngunit para kay Kimbo, hindi sapat ang sagot na ito dahil kailangang tiyakin ng Finance Department kung kaya ba itong gawin o hindi. Anya, kailangan ang kasiguraduhan sa mga ganitong usapin upang matiyak na agarang mararamdaman ng publiko ang epekto ng suspensyon ng excise tax sa langis. Giit ng DOF, hihintayin muna nila ang direktiba ng Pangulo kung kaya rin bang i-cover ng suspensyon ang inventories ng mga petroleum products na nandito na sa Pilipinas. Vic, samantala nagpapatuloy ang pagpupulong ng multi-panel ng Kamara. Ilan sa mga pinagpo-focusan nitong pulong na ito ay ang sitwasyon sa transportation and agricultural sector at mga sitwasyon din ng ayuda programs ng gobyerno. Inaasahan na magiging maghapon itong ginagawang pagpupulong dito sa House of Representatives. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Vic. Maraming salamat, Evan Alvarez.